Sabi ni Jenny Ramos, Sir Mark, sabi ando si Vic Rodriguez kinausap yung mga nagmura kay attorney. Ganon? So parang inudyokan ni Vic Rodriguez. Oh, sugurin nyo si Claire Castro. Mayayari siya dyan. Di ba? Castro, sabi pa dito, Castro has said she was cursed and received death wishes. Aba, nagbanta pa talaga kayo. No? Nagmura, narinig natin yung mga pagmumura nila. Tayo naman po, sanay na sanay tayo. At alam na alam natin kung ano po ang ugali ng mga DDS. O, di ba? Pero kapag kayong meron pang ganyan na pagbabanta sa buhay ng tao, baka hindi nyo naman mapanindigan yan. Napapansin ko lang ho doon sa mga DDS, mayayabang lang kayo. No? Yung ano, nadadala na kayo ng galit at inis at puot, tapos magbabanta kayo. Sabi nga, ganito, kagaya dito sa channel natin, di ho ba mga kababayan, madami pong nagbabanta. Pero, pag nakaharap mo naman, hindi makatingin ng diretso sa iyo. Pag nakaharap mo naman, nakayuko lang naman. Baka yung iba magpa-picture pa, di ho ba mga kababayan? Tayo naman, hindi naman po tayo sikat, mga boss chief amo sir. Pero kapag kayong nakaharap nila tayo, yung mga pinagsasasabi nila at pagbabanta nila, malabo pong magawa nila yan. No? Kung meron man po na sila ay iniidolo, alam nyo na kung sino ang idolo nila. Wala pong iba, kundi si Baste Duterte, na puro lang po ganyan. Panay lang po, ano tawag dito? Panay lang pagbabanta, panay lang mambubugbog, bubugbugin si General Torre. Pero kapag kayong ano na, pagka nakaharap mo na at dumating na yung oras, panahon, na maghaharap na si Baste Duterte at si General Torre, wala na. Tatakbo na po, pupunta na ng ibang bansa. Di ba? Ganun po yung natunghayan natin, mga kababayan. Kambing na ba to si Baste? Ano mo? Wajib pa na. Laging nakabubblegum si Baste Duterte, ano? Sabi ni Jenny Ramos, pagharapan na, ay Barbie. Hindi, ganyan naman talaga itong mga to eh. Sa pangunguna ni Baste Duterte, suntukan. Pero yung napansin ko kay Baste, ang laki ng ipinayat, Yung tipo bang, hindi mo mapapaisip ka, ano kaya ginagawa ni Baste Duterte? Bakit ang bilis pumayat? Tapos, yung kababangag nila, bangag ang ating presidente. Si Baste, tagilid yung tagilid din yung ganyan eh, tingnan nyo, Ano mo? Di ba? Pero wag ka, para sa mga DDS, heartthrob itong si Baste Duterte. Di ho ba? Alisin na natin ito, mga kababayan. Nagbubuhat din yang si Baste. Ano binubuhat ni Baste? Ano ang binubuhat ni Baste? Ewan natin. Kasi kung nagbubuhat ka, palaki ng palaki ang muscles mo. Di ba? Yung kay Baste Duterte, para pong nagiging anak ni Amy Marcos, si Baste Duterte, mga bossing Pahaba ng pahaba po, mga kababayan. Ngayon, iwan na natin yan. Pumunta tayo kay Harry Roque po, mga bossing. Bakit? Nako, eto. No? Kaibigan, Mark Alfred, hihiramin ko yung video mo. Yan. Si kaibigang Mark Alfred po, na taga-Canada, mga kababayan, meron po ibabalita sa inyo. No? At ito po ay tungkol, mga boss chief amo sir, kay binibining baklang hari. So binabasa ko, sabi ko, naku, binibining gandang hari. No, namalikmata ho ako eh. Sabi ko, naku, binibining gandang hari. Bakit naman si Rostom ay hihingi ng ng asylum sa Australia? Alam ko naman legal na nakapamumuhay yon sa ibang bansa, sa Estados Unidos. At alam ko
ang naging trabaho nun ay yung Grab driver. Di ba? Yung pala, nung binalikan ko, dun sa post ni Mark Alfred, binibini, baklang hari pala ang nakalagay dun. Deny daw po ang asylum ni Roque, mga kababayan. Pakinggan ho natin. Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. Ito isang mabilisan na. Guys, meron tayong kaibigan mula sa Netherlands, ano? Nagbalita sa atin. Ang balita nila ron ngayon, na-reject ang na-reject ang application, asylum application nitong si Binibini Baklang Hari. Naku po. Kung matatandaan niyo po mga kababayan, matagal din pong tago si Harry Roque, mga bossing. Ano po. Simula po nung pinapatawag siya doon sa Kongreso hanggang doon sa nagyabang siya na opo, ipapresenta ko sa inyo yung mga dokumento na nagpapatunay kung bakit biglang taas ng pera ni Roque from 3 million, biglang akyat ng nasa around 65 million. Yun yung tanong sa kanya ng Congress, di ba? Kinabukasan o yung mga susunod na mga araw, hindi na po dumalo si Roque. At lumabas na po, nag-backdoor na po ng bansa natin si Harry Roque, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, legit yang white horse ni Sir Alfred Mark Guzman. Hindi fake news yan. Kung bibilangin nun natin, mga kababayan, sabi ni Shiro Kansaki, from 3 million to 67 billion. Ang laki naman ng billion. Uy, di ba ano lang? 65 million lang. Kung matatandaan nyo yung mga petsa, nung una nating nakita si Roque, pagkatapos pong magtago, mga bossing, mga Marso po iyon. Marso, no? Dahil nung si dating Pangulong Duterte, inaresto, mga kababayan, March 11, tapos nakita na natin si Robin Padilla at si Vice Presidente doon sa labas ng dahig kasama si Harry Roque, no? So, nung mga panahon na yon, ay nakapag-apply na ng asylum si Harry Roque. At ang nabanggit nga po at 1 taon at 6 na buwan ang posibleng antayan o waiting time noong proseso nung kanyang asylum. Anong petsa, anong buwan yon? Marso, sabihin na natin, Abril, 1 buwan na. April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. 1 taon na yon. April, May, June. July na ngayon. Ibig sabihin, 1 taon at 4 na buwan na po, mga kababayan. No, saktong-sakto dito sa balita ni Sir Mark Alfred yung resulta ng paglabas nung kung ano man ang resulta. At ang sinasabi po ni Mark Alfred, mga kababayan, ay deny daw po.